Hello ma'am sir, ito po yung POS namin, si EcoPOS. Ayan. So, pakita ko lang sa inyo paano mag-add, edit, delete ng mga items. Yan, login tayo sa admin. So, username is admin, then yung password nyo ay 123123. Naka-default naman po siya, no? Then, ayun po. Pwede natin continue session or enter sa keyboard. Then, dito sa baba is admin lang din po yung makapag-login dito kapag may naka-login dito na cashier. So, login tayo. So, ito na yung place order ng POS natin, no? So, napapansin nyo dati kulay blue. Ngayon is naka-customize na po yung mga yung color niya. Ayan. So, ayan po. Black na lang ginamit ko para po simple lang. So, ituro ko sa inyo nga po yung add, edit, delete ng items sa bagong ano natin, no? Itong video natin. Some more, then manage products, then ito po. So, unahin po natin is, kapag back to zero manual po kayo sa POS, is categories mo muna, no? So, nag-sample lang drink. So, click yung category, then add. Then, lagay tayo dito, for example, is canned goods. Yan. Then, lagay natin discount kung gusto nyo magbigay ng discount. Then, optional naman po siya. Then, save natin yung green check. Yan. So, yan naman unahin natin. Then, kahit ilang categories, pwede naman po yun dito. Ano po? Then, after po nun, pwede na tayo mag-print sa product. So, ibig sabihin pa, na-click natin product, mag-add na tayo dito. Mamimili tayo ng mga category na lalagyan natin ng mga items. For example, sa canned goods, unahin mo muna natin yung mga delata. Click natin yung canned goods, then add product, then dito na po. So, sample is 5552 na. Yan. Adobo flavor. Then, kung ilang ano siya, kung ano yung size po niya, no, ilalagay na rin po natin. So, copy-paste lang po natin to. Ayan, copy-paste. Then, paste po natin dito sa name. Ang details po ng description name is iisa lang po siya. The same lang po. Same lang po ng details, no? Then, dito wala nang babaguhin dito. Then, magkano yung retail price? For example, is 25 pesos. Per piece, magkano yung wholesale price rin po natin? For example, is 20 pesos. Then, kung may barcode po tayo, pwede po natin i-scan yung using barcode scanner. For example, i-scan natin, ito po yung lumabas. Sample lang po yan. Itong generate kasi automatic nagge-generate po ng barcode yan. Kada click po natin, nababago po. So, kung wala namang barcode, wag na po natin lagyan. Skip na lang natin. Then, checkan na lang po natin mga discount po dito. Optional naman po to. Ano po? Then, expiration date. So, click po natin kung kailan po ma-expired, kung maigpit po kasi sa expiration date ng ating mga items. So, for example, 2026. Then, sa costing, magkano yung capital po natin? Optional rin naman po to kung gusto nyo po maglagay dito. Then, mas okay rin po, nalalagyan rin natin to para ma-monitor natin yung mga gross and profit income natin. Ano po? So, for example, retail price, so, ang capital natin is 15 pesos. Then, ang stock limit naman po natin, ma'am sir, is, for example, ay meron tayong stock na 1,000 pieces, then stock limit ay 10 pieces. Pag 10 pieces na, magpapop up na po yung ating POS para mag-restock tayo. Then, huwag po natin kalimutan na ma-confirm para po ma-save. Ayan. So, paano naman po mag-edit? So, for example, edit tayo, kunwari sa drinks. Ito, sample. Click nyo lang po, then pwede nyo na sila ma-edit. Pati yung retail price, wholesale, then yung costing. Sa stock hindi na po kasi inventory na po yung usapan po natin dyan. Kung pag mag-delete naman po, so click nyo lang items, kung hindi na po siya existing, so delete lang po to, then yes. So wag nyo lang po gagawin isa category. Pag nag-delete po kayo ng category o ng isang category, so mapapansin nyo kasi dito may mga items. Kunwari 1,000 items na to. Kung na-delete nyo po tong canned goods, na-delete ng cashier o accidental na-delete natin, is mawawala na po yun. So, may mga limited access naman po tayo sa mga cashier natin, no? Yan. So, kaya po, safe pa rin dapat. Ano po? So, yun lang naman, ma'am, sir. Then, na po nakatuntong video na to. Then, thank you po.